morning guys. Meron na akong i-share na educational device. But this one is optional. Okay. But kung mayroon kayong ganito, it helps a lot para sa bata, for them to learn. Kasi, and anyway, kahit mga DIY, mga kung ano-ano man din na mga learning materials for them, it needs to supervise. Kasi sa amin sa nursery, it is proven talaga na if you will let them to play alone or no one will be with them, masisira lang yung toys. So kailangan talaga may adult, there's someone na mag-guide para mag-introduce kung ano yung purpose, kung ano yung toy na yan, mga ganyan. So kahit sa bahay man, kung meron man tayo mga laruan or mga educational gadgets, devices, so it needs na may adult talaga na magsusupervise. Yeah? Kasi kung wala doon, hahayaan lang, they will fold it, they will crumble it, or it might be they will throw it because they don't know what's the purpose, right? How to use it. So kailangan talaga ng may adult na magsusupervise, na mag-guide on how to use it, right? So ito, nagustuhan ko to siya, yung device na to. Kasi lalo na sa bahay din, sa mga parent, or kung sino, kahit mga nani or ano na nag-aalaga sa bahay. So, kailangan talaga yung mga laruan ay tinuturo ng tama sa bata kung paano gamitin. Kasi kung hindi, talagang masisira. So, I like this one. Pwede siyang from 1 year old to 2 years old. May excite yung bata lalo na pag may nagsasalita. Tingnan natin kung ano yung mga laman. So, yeah. Ganito siya. Yung device na to. Okay? So then, sinsya na kayo sa boses ko kasi galing ako ng ubo. Kaya medyo husky. Okay? So, ganyan siya. Ito yung mga cards na i-insert dito. Configuration niya is animals, daily necessities, vehicles, food, fruits, vegetables, costumes, nature, colors, person, job, and yun. Yun na siya lahat. So marami siya. Kasi kung hahayaan mo lang itong mga cards na to, like, ibigay mo lang sa bata, fold lang nila it, or they might tear it. Yeah? So, kailangan talaga may i-supervise natin ng bata. Turuan natin kung paano siya gagamitin. So, okay guys. Yan. I-segregate muna natin yung mga cards. Ano yung mga nandito sa loob. By color coding pa siya. So, animals. Vehicles or transport. Ito yung mga goods. Food. Fruits. Vegetables. Occupation. Shapes. Color. Clothing. Family, nature, or we call it natural, nature. So
So, yan. Ang daming laman. So, yan. May animals, vehicles, goods, food, fruits, vegetables, family, clothing, colors, shapes, occupation, and natural. Okay? So, start natin. Hello, let's play now. Pili tayo sa animal. Yan na siya, may power. So, dito yung button niya. Pen. Alright. So, ang mayano nyo sa bata is, they will repeat after the word. Okay? Para mapapractice nila. So, and then, the sounds is there. The sounds of the animals. So, which is very good. Matututo talaga sila. I like it. Talagang may gagamit ko siya sa mga bata. Sa nursery. Okay? Let's go for these shapes. Square. See? Square. Pull it again. And push. Square. See? So, talagang helpful. Matututo talaga ang bata. Yeah, mapapamilyarize sila. At then, by repeating, makukuha nila yung perfect on how to pronounce the words. Alright? Duck. Okay. Duck. See my sounds. Nice one. Transport or vehicles. School bus. See? School bus. I like it. Let's try this one. River. River. Okay. Doctor. Doctor. The fruit. Mango. Actually, back to back siya. Dragon fruit. Okay. Broccoli. Broccoli. Malaking tulong siya for me kasi hindi ka na magsasalita, diba? Makikinig na lang yung bata. Skirt. Okay. What is at the back? Mask. So, napakagaling. It's clothing. So, here we go for the colors. Green. Blue. Okay. So, yung pinaka-nice ko talaga is the animals and the vehicles or the transport has a sounds. Hot air balloon. Hot air balloon. Okay. Cow. For the horse. Horse. Okay. Oh, what about this? There are some insect as well. Bee. The bat, butterfly. Butterfly. So cute. Flamingo.
Ayan. May pang-surprise na ako sa mga kids. I will go to have a rest. Okay. Bye-bye. So yan guys. Napakalaking tulong po niya. May pang-surprise na ako sa mga bata. Sa pasukan. Okay? So yan lang po. As I said, supervise talaga natin. Kailangan may adult talaga. Tip ko lang, ang bata kasi madaling maboard. So, it's like 5 to 10 minutes maximum. Nagsasawa agad sila sa nilalaro nila, sa hinahawakan nilang bagay, gadget man yan, or mga toys. Gusto nilang maglipat-lipat. So, kaya kami, ginagawa namin sa classroom is mga top table activity kami nakaprepare. Like, for example, we have 3 tables. So, itong grupo na to dito, separate, and they will swapping after 5 to 10 minutes. At some other corner, may mga display din kami ng mga toys, mga educational toys, para kung magsawa sila, madali kasi silang magsawa, at madali silang maboard doon sa isang toy or sa isang activity, top table activity, ganun. So, kailangan may nakaprepare ka lagi. We are letting them busy for the whole day. Hanggat kung anong oras sila nandoon. So, yan. So, kailangan talaga may mga nakaprepare kang mga bagay. Mayroon naman kami mga kompleto naman sa school, but I insist na to have my own mga ganito kasi pag one-on-one ko yung bata, lalo na kung bago, si settle mo pa, nag-iiyak, so you have some surprise, you know, para maaliw mo yung bata. So, ganyan. Yeah. So, yan guys. Maraming salamat sa pag-watch sa videos ko. Thank you. See you next video.